Mga minamahal, tunay po na alam ko po ng mga napag-usapan po natin, mga salita po ng ating mahal na Panginoon. Ito po yung sapat na po. At alam po natin, kapatid, na ang mga salita ng Diyos, ito po ay nagbibigay kaaliwan po sa atin. Narinig po natin, kapatid, ang katapatan ng ating mahal na Panginoon. Minsan, ang mga tao, mga anak ng Diyos, sila po ay nagiging minsan hindi tapat sa ating mahal na Panginoon. But still, kapatid, ang ating mahal na Panginoon, siya po ay palaging tapat sa atin. Amen. At ngayon po, mga minamahal sa umagang ito, tunay po Diyo na mga minamahal ng ating Panginoong Yesus, siya po ay naghahanap po, mga minamahal, ng tinatawag ng mga empty vessels. Ang mga vessels na ito, kapatid, na sisidlan, kapatid, ito po ay sinisimbolo na tayo po yun. Amen. Ito po mga sisidlan ito. At ang sisidlan ito, mga minamahal, ang kinakailangan na palagi po tayo maging empty. Amen po ba? Amen. Maging empty po tayo para, mga minamahal, kahit ano po, kapatid, ang marinig po natin, kinakailangan ma-absorb lang ang mga salita po ng ating Panginoon. Kasi kapag punong-puno ka na, kapatid, lalo-lalo na nandiyan yung pride mo, manamahal, sasabihin mo na, ay alam ko na yan, alam ko na mga salita ng Diyos. Unang mahal, kapag gano'n ang ating po mga attitude, talagang wala nang papasok sa ating po mga puso, sa ating mga utak. Kagaya po, kapatid, ng baso nito. Ang baso nito, mga minamahal, ito po ay punong-puno po ng tubig. Amen. Halimbawa lang, kung bubuhusan mo ito ng tubig, palagay po ninyo, tatagawin mo ba ng baso nito yung tubig na iyong ibubuhos? O ano mangyayari? Aapaw at matatapon lamang po yung tubig. Amen po ba? Amen. Pero kapag ang baso nito, wala pong laman, mga minamahal, kapag binuhusan mo ito ng tubig, ano ang mangyayari? Of course, i-absorb ko yung tubig na yung ilalagay. Amen? So yun po, mga minamahal, ang ating pag-aaralan. That today, mga minamahal, God is looking for empty vessels. Kung ating bubuksan natin yun, dito sa 2 Kings, chapter 4, verses 1 up to 7, mga minamahal, ito po ay kasaysayan po ng isang babaeng balot na mayroon po siyang dalawang anak na minamahal na siya po ay nagpunta kay Prophet Elisha o Prophet Eliseo mga minamahal. Praise God. At ang sabi po dito, mga mahal mo ating pababasa, ang asawa ng isa sa mga anak ng mga propeta ay dumating kay Eliseo, ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na. Nalalaman mo na ang iyong lingkod ay takot sa Panginoon, ngunit ang nagpapautang ay naparito upang kunin ang aking dalawang anak upang maging mga alipin niya. As sinabi ni Eliseo sa kanya, ano ang gagawin ko para sa iyo? Sabihin mo sa akin, anong mayroon ka sa bahay? As sinabi niya, ang iyong lingkod ay walang anumang bagay sa bahay liban sa isang bangang langis o jar of oil. Nang magkagayoy, sinabi niya, lumakad ka, manghiram ka ng mga sisidlan sa lahat ng iyong mga kapitbahay, mga sisidlang walang laman o empty vessels, at huwag iilan lamang. Ibig sabihin, dapat marami. Pagkatapos ay pumasok ka, ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan at iyong salinan ang lahat ng sisidlang iyon. At kapag puno na ang isa, itabi mo iyon. Kaya iniwan siya at ang kanyang mga anak ay nagsara ng pintuan at habang kanilang dinadala ang mga sisidlan sa kanyang sinasalin o inalalagay yung langis sa mga empty vessels. Nang mapuno ang mga sisidlan, sinabi niya sa kanyang anak, dalahan mo pa ako ng isang sisidlan. At sinabi sa kanya, walang iba pang sisidlan. Pagkatapos ay tumigil ang langis sa pagdaloy. Siya'y dumating at sinabi niya sa tao ng Diyos, humayo ka at ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang
at ikaw at iyong mga anak ay mabubuhay sa lalabi. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga minamahal, ito po, inuulit ko isang kasaysayan po ng isang babaeng bao, isang babaeng balo na siya po ay anak po, mga minamahal, ng isang lingkod ng propeta ng ating Panginoon na si po ay si Eliseo o si Prophet Elisha, na sadyang napakahirap po ng buhay ng pamilyang ito. Imagine, mga minamahal, kasi noong unang panahon, kapag wala kang pambayad ng utang, ang gagawin, kapatid, kukunin yung mga anak mo at gagawin mga alipin. So, ganoon, kapatid, ang buhay noon, noong panahon pong yun. At nung kami po ay medyo maliliit pa, meron pa rin ganoon. At kahit sa pelikula, meron pa rin ganoon. Kapag nagkautang, kukunin yung anak, tapos magiging alipin hanggang babayaran yung utang. Mga minamahal, kaya maliit pa lang yung bata, hanggang sa lalaki na, doon pa lang makakapagbayad ng utang. So, yung mga bagay na yun, kapatid, ay nangyayari po. Kaya kung minamahal, ang babaeng ito, na balo, siya po ay pumunta kay Eliseo. Ang sabi niya, sinaysan niya ang lahat ng bagay. Na napakarami, namatay ang kanyang asawa, at wala po silang pambayad ng utang. Ngayon, yung nagpautang sa kanya, kinukuha yung kanyang dalawang anak upang gawing alipin. Ano ang aking gagawin? Ang sabi ng propeta sa kanya, anong gagawin ko para sa iyo? Meron ka bang bagay na nandoon na pwedeng gamitin ng sabi po ng prophet na ito? Ang sabi po ng babae, alam ko, talagang wala namang iniwan sa akin ng aking asawa, kundi ang nag-iisang jar of oil. Ang sabi ng propeta, humayo ka, punta ka sa iyong mga kapitbahay, at manghiram ka ng mga sisidlang walang laman, yung mga empty. At dalhin mo doon sa iyong bahay. Ngayon, mga minamahal, at isara mo ang pintuan. At ang gawin mo, ilagay mo, isalin mo yung langis na yon sa mga sisidlang walang laman. At nangyari, kapatid, napuno lahat yung mga sisidlang walang laman. At nung wala na po, nasisidlang walang laman, biglang tumigil ang langis doon po sa kanyang pagsasalin. Ito yung mga himala, kapatid, dahil sa sinabi ng propeta ng ating Panginoong Diyos. Amen. Ngayon po, mga minamahal, sa araw na ito, God is looking for an empty vessels. Na tayo po, kapatid, ang mga sisidlan. Tayo po ang mga sisidlan na kinakailangan. Gusto ng ating Panginoon isang sisidlang walang laman. Ibig sabihin, kapatid, itong sisidlang ito, kinakailangan nandun ang kanyang full of humility. Amen. Na walang may pagmamalaki, kapatid. Walang pride sa kanyang sarili. Dahil kung may pride ka, talagang wala nang papasok sa iyo, kapatid. Even sa iyong pakikinig ng mga salita ng Diyos, sasabihin mo, narinig ko na yan, wala ka ng interest na makinig ng salita ng Diyos, at maging sa mga pananampalataya na hindi po natin ito kabilang, mga minamahal, the moment na sineshare mo ang true gospel ng ating Panginoon, nananatili po silang matigas. Bakit? Dahil sa akala po nila, punong-puno na po sila. Alam na po ang mga salita ng Diyos. But remember this, mga minamahal. Anong sabi po ng Matthew chapter 7 verse 21 up to 23? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi pag minamahal, yaon lamang po na dumidinig at gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, ibig sabihin, mga minamahal, hallelujah, na ang mga tao, kapatid, minsan nagkakaroon po ng debate. Amen. 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 Kami po, mga minamahal, tayo po lahat, ang ating pinanggalingan ay mayroong kanya-kanya tayong reliyon. Mayroong kanya-kanya tayong pananampalataya.
Marahil mga minamahal, kung ikaw ay nananatili na andyan ang iyong pride at ikaw ay isang punong-puno ng sisidlan. Ibig sabihin, kapatid, ang sabi ko nga, kapag punong-puno ka na, wala nang papasok at mag-spill over na lamang at masasayang na lamang yung tubig na ibubuhos sa isang punong-puno ng isang lalagyan. Amen. Pero mga minamahal, dahil po ating pong inempty ang ating mga cup, mga minamahal. Ating pong inempty ang ating mga puso. Dati-dati mga minamahal, hindi naman po natin kilala ang Diyos. Amen. Pero tayo po'y punong-puno ng karamdaman. Pero nung yung marinig ang mga salita ng ating Panginoon, nang sabi po ng isang mangaral na kinakailangan maging empty ka, isang lalagyan walang laman, para kung sa ganon, iyong marinig ang salita ng Diyos at ito iyong tutok din. At sinabi po ng isang mangaral na ikaw ay magsisi dahil hindi puno ang iyong lalagyan. Ikaw ngayon ay nagsisi at ngayon anong nangyari, kapatid? Ang sabi ng mangaral na ikaw ay magpatuloy sa iyong paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo at kung ginawa mo yun, ikaw ngayon ay pinagpala ng Diyos. Hallelujah! Ikaw ay binago ng ating Panginoon at pinagaling ka sa iyong karamdaman ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Dahil ikaw ay naging empty vessels. Amen? Amen. Kaya mahalaga ito, kapatid. Kapag ang isang Kristiyano punong-puno na, wala na. Hindi ka na makikinig. Pero try, kapatid. Sa mga viewers po natin, kung may nanonood, mga minamahal, ang kanilang paniniwala, by works. Sinasabi po natin, hindi by works ang kaligtasan. Ang kaligtasan, ito ay regalo ng Diyos. At hindi mo pwedeng pagtrabahuhin ang iyong kaligtasan. Dahil yan po ay tinrabaho na po ng ating Panginoong Jesucristo. Nung siya sa krus, ang sabi niya, it is finished. Tinapos na ng ating Panginoon. All we have to do now is to have faith with the finished work ng ating Panginoon. Amen. Amen. Pero mayroon pong manamahal na mga Kristiyano hanggang ngayon, sila'y tinaguri ang mga Kristiyano kagaya po natin. Of course, tinataas din nila ang ating Panginoon Jesucristo. Pero ang problema, mga minamahal, kaya sila naglilingkod sa atin ang kanilang paniniwala upang maligtas sila. Upang maligtas sila sa kanilang mga ginagawa. Mga minamahal, mabuti yung kanilang ginagawa na sila'y nagiging mabuti. Pero kapatid, meron dalawang landas upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Kung by works ang iyong paniniwala, kapatid, na ikaw ay maligtas sa iyong mabubuting gawa, kinakailangan huwag kang magkasala kahit isa sa mga kautusan. Amen. Masunod mong perpekto ang kautusan, you will be saved. Pero mga minamahal, dahil alam po natin na hindi po tayo matuwid sa harapan ng ating Panginoon, it's better na maniwala ka sa path of grace o sa landas ng grasya ng ating Panginoon na ang Diyos mismo ang siyang nagligtas sa iyo at hindi ang sarili mo ang siyang magliligtas para miligtas ka, mapunta ka doon sa lain sa piling ng Panginoon. Amen po ba? Amen? Anong sabi po, kapatid, ni Prophet Elisha? Humayo ka. Pumunta ka doon sa mga kapitbahay mo, hanapin mo at manghiram ka ng mga sisidlang walang laman. Ano po ito, kapatid? Itong mga sisidlang walang laman ito, it symbolizes, kapatid, yung mga tao. Bagamat nangyari literally yun nung panahon na yun, but ang application ngayon sa ating kapanahunan, itong mga sisidlang lamang ito, kailangan po nila ang langis, kapatid. Amen. 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 At sino po, kapatid, ang mga yun? Dati tayo po yun. Tayo po yung mga sisidlang lamang, walang laman.
Pero ngayon kapatid, inuutsan tayo, hallelujah, ng ating mahal na Panginoon na tayo po'y humayo. Hanapin po natin ang mga sisidlang walang laman. Sila po'y mga hopeless, kapatid, hallelujah. Wala na silang makagawa sa kanilang mga buhay. Sila'y hirap na, kapatid. Sila'y lipos ng karamdaman. Punong-puno ng mga bisyo. Ito ay mga sisidlang walang laman na kinakailangan mo i-gather, mga minamahal, hallelujah, upang sa ganon, ito'y pupunuin ng langis ng ating Panginoong Jesucristo at ikaw ang magiging kasangkapan para hanapin ang mga sisidlang walang laman. Amen! At ang mga sisidlang ito, kapatid, hallelujah, God uses empty people. Ginagamit ng Panginoon at gagamitin ng Diyos yung mga taong walang laman. Sino ang mga example sa Biblia? Moses. Anong sabi ni Moses? Lord, I cannot speak. Hindi ako makapagsalita, hindi ako eloquent, hindi ako siya'y pautang-utang na magsalita. Pero siya ang ginamit ng Panginoon upang kunin ang mga Israelita mula sa kamay ni Haring Paraon. Wala siyang kakayahan. Siya ay empty. Pero siya ay ginamit ng ating Panginoong Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sino pa? Si Gideon. Ang sabi ni Gideon, Lord, ako ang siyang pinakamahina sa lahat ng aking pamilya. Ako ang siyang pinakamahirap. Ako ang siyang pinakamahina sa lahat. Hindi ako karapat-dapat, Panginoon, ang sabi ni Gideon. Pero ginamit siya ng ating Panginoon. Ito si Gideon. Ganun, maging si Peter. Si Peter, siya po ay isang ordinaryong mangingisda lamang. Pero siya ay ginamit ng Panginoon. Siya ang unang pastor ng iglesia ng ating Panginoon. Ibig sabihin, mahal ang ating Panginoon, gagamitin yung mga empty vessels. Amen. Amen. Nakukuha ka pa din? Amen. Hindi gagamitin ng Diyos yung punong-puno. Kasi ayaw ng Diyos yung punong-puno, yung full of pride. Hindi yung gagamitin ng Panginoon. Gusto ng ating Panginoon na palagi, kapatid, umaasa lamang at nagpapakumbaba sa ating Panginoon. Inaamin na sila'y makasalanan. Opo, kinakailangan aminin dahil ngayon tayo nasa ilalim na po ng sanctification process. We were all justified by faith. Now, we are now on the process of sanctification. Tayo po'y pinapaging banal ng ating Panginoon. At kailan nagmula ang sanctification process? Magmula nang tanggapin mo ang ating Panginoon. Ikaw ngayon ay nililinis ng Diyos. Ikaw ngayon ay pinapaging banal ng Panginoon. At hanggang kailan ang sanctification process? Hanggang sa huling hininga ng iyong buhay. Amen? So, ano ibig sabihin ng kapatid? Tayo po ay walang tigil na magsisisi, lalapit sa Panginoon. Hindi po natin, kapatid, may kakaila na tayong lahat ay makasalanan. Amen? Amen? Pero kung sasabihin mo, wala ka naman kasalanan. Paano wala lapis sa Diyos? Wala naman ako kasalanan. Kaya ko naman. Mayroong mga gano'n, kapatid. At mayroong mahilig sa tinatawag na yung procrastination. Ito po yung napag-aralan. Yung pinapagpaliban po nila. Amen po ba? Kanilang umaga. Dahil 6:30 pa lang. Lord to God lang. Palapakan po natin ang Panginoon. Brother Harvey at ang kanyang buong pamilya. Alas 6:30 pa lang, every Sunday, nandito na po sila. Sila ang mga early birds. Pero mayroon atang mas nauna sa kanila. Yung humihingi po ng tulong sa inyong lingkod. Kapatid, bakit po narito kayo? Ang aga po ninyo, sasama po ba kayo? Sabi niya, hindi po, kasi mapuputulan na po ako ng ilaw. Hindi po sana ako ng pambayad.
para sa ilaw. Sabi ko, kapatid, sumali ka muna rito, samba ka, para marinig mo ang salita ng Diyos. Huwag po kayong mag-alala. Baka sa susunod na linggo na lang, unahin ko muna yung problema ko. Sabi ko, kapatid, malay mo, bukas makapatay ka na. Palagay mo, magagawa pa bang gusto mo o yung plano mo? Hindi na. So mga minamahal, habang may panahon pa, magpagalit ka at paglingkuran mo ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Everybody say, praise the Lord. God fills the vessels that is available. Yung mga available vessel, kapatid, ayaw ng Diyos, kapatid, hallelujah, hindi na pwedeng punuin ng ating Panginoon yung hindi available. Gusto ng Diyos yung available palagi. Available, mga minamahal, yung empty vessels na available. Kaya po, kapatid, tatanungin ko po kayo, available po ba tayo? Amen. Tayo po ba ay empty vessels? Amen. Amen. Yan ang gusto ng Panginoon, maging empty ka dahil ikaw ay palagi uhaw sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Yun ang gusto ng ating Panginoon, kapatid, na maging available po tayo sa lahat ng bagay na gagamitin ka ng ating Panginoon at ikaw ay nakahanda na magpagamit at maglingkod sa ating Panginoon. Ang sabi ng ating beloved brother Elion kanina, yung mga mayroong golden voice po dyan, mga minamahal, para po sa akin, kahit sintunado ka, basta mayroon kang determination na magpagamit sa ating Panginoon, magpagamit ka habang may panahon ka pa. Amen? Amen? Yan ang hinahanap ng Panginoon. Yun ang hinahanap ng Diyos, kapatid. Hallelujah. Hindi po yun, mga minamahal, mapagmataas sa kanilang sarili dahil ang sabi ng Biblia, ang nagpapakababa, sila itataas ng ating Panginoon. At ang nagmamataas, sila ay ibabagsak ng ating Panginoon. Amen? Gusto ng ating Panginoon, maging empty po tayo. Maging empty, hallelujah, ang ating mga puso upang maging ang ating Panginoon ay merong gagawin sa iyo. Ang gagawin ng Diyos, pupunuin yung emptiness mo. Ang Diyos ang siyang magpupunuon dahil ang Diyos ay tapat sa bawat kanyang mga anak. Amen? Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At kung sabi po ng James chapter 4 verse 6, hallelujah, James chapter 4 verse 6, ngunit siya ay nagbibigay ng higit pang biyaya, kaya sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga nagpapakumbaba. Amen? Kapag proud ka, meron kang pride sa puso mo, kapatid, nagmamatas ka, akala mo kung sino ka na, kapatid. Alam po ninyo, dito tayo po'y pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Amen? May pinag-aralan ka, wala kang pinag-aralan, may tungkulin ka man, wala kang tungkulin sa church, pag minamahal, tayo po'y pantay-pantay sa harap ng ating Panginoon. Amen? Amen? Ang tatanggapin kong biyaya, yan din po'y tatanggapin ninyong biyaya sa Panginoon. Ang kaligtasan na aking tatanggapin, yan din po ay tatanggapin ninyong biyaya. At doon, mga minamahal, wala pong Vice Mayor Noel Castro po sa langit. Wala pong Councilor Noel Castro sa langit. At walang Barangay Captain Noel Castro sa langit, kapatid. Doon, tayong lahat ay pantay-pantay sa harap ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen? Everybody say, praise the Lord. Ang mga pride, mga minamahal, ang sinasabi po nila, I am already full. Yun ang sinasabi po ng mga pride. Pero ang mga nagsasabi, kapatid, yung mga humble, ang sinasabi na, Lord, fill me. Punuin mo ko, Panginoon. Yun ang gusto ng Diyos. Na tayo po'y nagpapakababa. Amen po ba? Palakpakan po natin ang
ginagawa ng Diyos. God fills vessels in the secret place. Kapag mga minamahal, ikaw ay empty. Manalangin ka doon po sa secret place. Isara mo ang iyong pintuan. Kagaya ng sinabi po ni Prophet Elisha doon sa mabayang bao, isara mo ang pintuan at buhusan mo ng langis yung mga empty vessels na yung Hiram. At damihan mo, sabi ko niya, hindi lang isa, damihan mo. Ngayon mga minamahal, sa atin po ngayon, kapag gusto mo na punuin ang iyong emptiness sa puso mo, magsara ka ng pintuan, kagaya po ng ginawa ng babaeng bagito at ang kanyang mga anak. At manalangin po tayo sa ating Panginoon na punuin ng Diyos ang ating pong mga emptiness. Amen. 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 Everybody say praise the Lord. Nakukuha ang ating pinag-aaral na mahal. Kaya po kapatid, napakalaga po nito. Yung isang pariseo, nung siya'y nanalangin, nagmamataas sa kanyang sarili. Panginoon, ako'y nagpapasalamat sa iyo. Sabi po niya na ako'y nag-aayuno, ako'y nananalangin palagi, ako'y nagbibigay ng limos sa aking kapwa-tao. Hindi ako kagaya ng tao niyon. Kinocompare niya ang kanyang sarili doon sa isang tax collector. Ang dalawang ito'y nanalangin sa templo at kapwa sila nanalangin. Pero yung isa yung pariseo. Imagine sila yung mga pariseo. Mga pariseo, sila po ang mga nagpapatupad ng batas ni Moses. Sa Mosaic Law, sila ang implementer, sila nag-implement, at sila ang nangangaral ng batas sa Old Testament. Pero kapatid, nakita ng Panginoon, nandun ang kanilang pagmamalaki. Kino-compare pa nila ang kanilang sarili doon po sa isang makasalanan. Minsan, meron gano'n dito. Meron gano'n sa mga ibang congregation. Hindi mo pwede maalis yan dahil totoo ang Biblia. Amen. Kino-compare ang kanilang sarili sa kanilang kapwa-tao. Never na gawin po natin. Ayaw yun ng ating Panginoon. Pero nung nanalangin kapatid, yung isang tax collector, isang makasalanan, ang sabi ng Biblia, hindi man niya mayangat ang kanyang mukha sa langit upang manalangin. Bagkus ang sabi niya, kanyang dinadagukan ng kanyang dibdib. At sinalangin ang sabi niya, Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Ako'y makasalanan. Ang sabi niya, Lord, have mercy on me, for I am a sinner. Kahabagan mo ko, Panginoon, dahil ako'y makasalanan. Nandun ang kanyang pagpapakawaba dahil empty po siya. Amen. Ang sabi ng Panginoon, sino sa kanilang dalawa ang kinalugdan ng Diyos? Ang kinalugdan ng ating Panginoon, yung taong makasalanan, pero marunong siya magsisi. Kaysa doon sa isang matuwid na tao na sinasabing matuwid siya sa kanyang sarili na hindi marunong magsisi sa kanyang kasalanan. Bagkus, kino-compare pa niya ang kanyang sarili sa ibang mga tao. Huwag nawang mangyari sa mga anak ng Diyos. Dito po, si Amazing Grace of Jesus Christ Community Church. Gusto po ng ating Panginoon, mga minamahal na tayo po ay palaging magpakumbaba sa harap ng ating Panginoon. Hindi po pinag-uusapan po rito kapatid, sabihin mo wala kang magagawa. Yung nga ang gusto at hinahanap ng Panginoon, yung mga empty kapatid. Amen. Yung walang kakayahan, pero gustong magpagamit sa ating Panginoon, sila ang gagamitin ng Diyos. Amen po ba? At kapag gusto mo, mga minamahal, na maging dakila sa kingdom ng ating Panginoon, sabi ng isang kanta, if you want to be great in God's kingdom, learn to be a servant of all. Amen. Kasi ang ating Panginoon, hindi siya pinaglingkuran, bagkus ang ating Panginoon, siya ang naglingkod sa kanila. Amen. Praise God. Everybody say praise the Lord. Kahit anong bagay kapatid, mga Kristiyano po rito, kung makakita
nakakita po kayo ng balat ng candy, damputin na po ninyo. At ilagay na po ninyo sa basurahan. Yun po ay isa na pagiging o manifestation ng isang pagiging Kristiyano. Amen. Hindi po yung mga minamahal na isushoot mo yan sa dating riling po ng game po natin dyan. Huwag nawang magyari. Isushoot mo pa. Pagkatapos iiwanan mo pa. Ito naman si Noel Castro, dahil ako yung naglilinis sa church, kapatid. Alam mo na ata ng madaling araw kanina, ako pa yung nagwawalis po dyan. At nakita ko pa lahat mo na mahal. Mga minamahal, hindi ko po ito sinasabi sa inyo pang kaawaan po ninyo. No. Ito po isang example lang, kaya sinasabi ko ito sa inyo. Kung sasabihin mo, wala kang magagawa, mayroon kang magagawa sa iglesia ng ating Panginoon. Amen? Amen. Sino po marunong magluto po dyan? Magsabi, praise the Lord. Magluto ng pansit. Mr. Kapatid, gusto ko magpaluto. Sa susunod na linggo, kung sino po yung nagsabi, magpapaluto po tayo ng pansit. Kasi wala naman magluluto. Hindi naman ako marunong magluto ng pansit, pero lugaw, pwede kong lutuin yun. Pero pansit hindi ko kaya. Amen. Kasi Brother says, hindi ba? Next Sunday. Next Sunday. Next Sunday. Humanda ka na, ikaw na marunong magluto. Yun po kapatid, ay isa na pwede mong mayumbag sa gawain po ng ating Panginoon. Amen? Everybody say praise the Lord. Meron akong ano dyan, meron akong pang-sokas dyan. Hindi naman ako marunong magluto. Saka busy na ako kapatid. Busy na ako, hindi ko na kaya. Buti lang, nandiyan si Sister May, yung asawa ni Brother Louie. Kapag, lalo na kapag gumagamit tayo ng baso ngayon sa plato, dahil dito sila nag-i-stay, dahil nagtatrabaho sila sa church po natin, sila ang naghuhugas, nalilibre ngayon. Ito si Noel. Kaya gusto ko sana, palagi na lang dito si Sister May. Amen. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kaya po mga mahal, salamat po sa Panginoon. Ang gusto ng ating Panginoon, kagaya ni Pablo, siya po ay isang perfect na nilagyan ng oil ng Panginoon, itong si Pablo. Siya ay dati-rating empty, kapatid. Dati-rating persecutor po ng church, ng iglesia ng ating Panginoon sa Kristo. Walang babae, walang matanda, bata, dalagita, tinatalian po yan ni Saulo. Ngayon naging Pablo po siya. Bakit? Pinili siya, kapatid. Ang Diyos ay pumipili, kapatid, ng mga sisidlan, kapatid. At ang mga sisidlan ito, kung namahal, tayo po yun. Alam ko po that we are all chosen vessel. Amen? Palakpakan po natin. Kaya po, patuloy na tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon, tapos lahat ay tumayo, mong namahal, at tumawag po tayo sa ating mahal na Panginoon. Yes, Lord. Ating pumawitin mo, minamahalang na ako'y pinili mo. Praise God. Pinili tayo ng Panginoon, hindi ang Diyos ang pumili sa atin. Ang sabi ng Biblia, you have not chosen me. Ang sabi ng Panginoon, but I have chosen you. Hindi tayo ang pumili sa Diyos. Pakinggan narito, hindi po para dahil pinili mo ang Diyos. No, ikaw ay narito dahil pinili ka ng Diyos. Amen. Pinili ka ng Panginoon. Awitin po natin, ako ay pinili mo.